barriers or mga pader na siyang maglilimita sa kanyang threats or sa kanyang movement, no? Titingnan natin under constant assessment ito kung halimbawa nagsimula na yung paglilitis at masyadong mahal, masyadong nabubulabog yung regular at pangkaraniwan na buhay ng mga dumadaan sa SLEX, dumadaan sa Santa Rosa, ay re-assess natin ulit ito. Mix Ortilla, sir, ulit. Hi, sir. Sir, I remember the last time we asked you the question on Sirendra, you said 2 weeks lalabas ng investigation. Ano na pong nangyari, sir? And could you relay the results already at this point? We will be able to relay it if not this week, by next week. Tapos na, natanggap ko na yung report dahil sa kabisi itong nakaraang mga araw. Hindi ko pa lang talaga natatapos mabasa at hindi ko pa nare-report sa Pangulo. So, depende sa schedule, either end of this week or early next week ilalabas. Sir, may recommendations for charges na ba yun? Hindi, it is by its very nature, ang nag-imbestiga nito, hindi mga abogado eh. Fire marshal, chemist, yung mga eksperto sa arson, etc. So, yung whether charges or yung culpability o yung legal culpability, DOJ or iba pang mga ahensya ang magdidetermina niyan. Ang masasabi at nababasa ko ay, ang nasasabi nitong report na ito ay, ito ang nangyari. Yung sequence of events, yung kadahilanan kung bakit lumiyab ito hanggang sumabog, yun ay nasa sa report. Yung sino ang may kasalanan kung bakit nangyari yan ay may bahagya rin na nasa report. But whether that transmits into legal liability or not, that is for the DOJ to determine. Klaro na story. Sir, last question na lang po. Dolan Castro of ABS. Sir, good afternoon, sir. Sir, tanong lang po namin, sir, meron po tayo exact figure kung magkano kaya, sir, yung mga inalat ng nating pondo sa yung pong sa kasos po kay Napoles, sa pagpapakulong, sa pagpapatransfer, sa kung ano man. Nabanggit yung kapo kanila, baka maging mas mahal, di ba, sir, kung may mga ganong sitwasyon. Meron ba tayo exact figure, sir? Wala pang summary, wala pang total. Ang movement ni Napoles was Krame to Makati City Jail. Tapos movement was Makati City Jail to Fort Santo Domingo. Yun yung kinailangan ng maraming sasakyan, maraming mga spotter, maraming mga iba pang mga paghahanda, no? Yung nasa loob na siya nung Krame o kaya nung Makati City Jail o sa ngayon nasa sa Fort Santo Domingo, ang kinakailangan niyan ay yung force lamang na nakapalibot sa kanya. Halimbawa sa Fort Santo Domingo, wala nang dagdag na bayad yung mga SAF na nagbabantay ng Fort Santo Domingo dahil regular pangkaraniwan nilang trabaho yan, no? Doon sa Makati City Jail, kinailangan ng dagdag na puwersa dahil nga yung contingent na nagbabantay sa Makati City Jail ay kulang para tugunan yung pangangailangan na dagdag na puwersa, no? So, titingnan natin kung ano yung pinapakalkulan na naman ngayon, kung ano yung dagdag na gastos. Ewan ko, kung ilang litro ng gasolina ginastos, etc. And mahirap na masabi. Pero hindi naman po, sir, ganun kalaki, syempre, sir. Hindi naman ganun kalaki. Well, sa isang lipatan, sa isang movement, hindi gaano kalaki. Pero kung ito'y regular, halimbawa, araw-araw ang paglilitis, mas lalaki yan. Pangalawa, nakita naman ninyo, nung nilipat siya magmula dito tungo sa Makati City Jail, ginawa ito halos hating gabi para nga hindi ma-traffic
at hindi makadagdag traffic. No? Ganun din sa paglipat sa Santo Domingo, madaling araw, linggo, para hindi ma-traffic at hindi rin makadagdag sa traffic. No? Pero kung araw-araw na yan, abay, marami ang mabubulabog, marami ang madidistorbo dahil nga regular hours na yan. Di ba? So, malamang i-assess natin, pag nangyari na yan. Okay, thank you, sir. Sir, may mga nagsasabi, no, baka daw maaring samantalahin ng ibang grupo itong sitwasyon kay Napoles para mag-destabilize ng gobyerno. Ano po nakikita ng DILG dito, sir? Bagamat merong posibilidad, wala naman kaming nakikita. Meron kaming mga namomonitor, pero ito'y kabahagi ng regular monitoring. The possibility always exists na may mga gustong mag-take advantage nitong situation na ito. Panghuli na lang po, sir, no? Si Napoles lagi nasasabing may threat sa buhay niya. Talaga bang may nakita ang PNP na specific threat sa kanya na maaring may pumatay talaga sa kanya? Well, sentido common lang yan, di ba? Sa dami ng kanyang nalalaman, sa dami ng kanyang maaring hawak na ebidensya, red book, blue book, kung ano pa, sa dami ng dokumento, cancelled check, o kung ano pa na nasa sa kanya, ay hindi malayo na merong mga nagtatangkang patahimigin siyang permanente. So, para sa gobyerno, dalawa naman lang yan eh. Paghandaan natin ito at buhay siyang haharap sa persa ng ating batas, or may mga mangyayari sa kanya at pagbibintangan na naman yung gobyerno na kasabwat sa pagpapatahimik sa kanya, di ba? So, mas mabuti na gawin natin ang lahat ng paghahanda para buhay siya na harapin at buhay siyang mapiga ng ating batas nang sa ganon ay either bilang isang akusado, isa-serve niya kung ano man ang ipapataw na parusa, or bilang isang akusado ay sasabihin niya kung ano yung buong nalalaman niya rito. Hindi ko pa masasabi dahil hindi pa naman nakalkula lahat ng liters of gasoline, manpower, pakain, allowance pay sa mga nag-duty. Hindi pa naman nakakalkula yon. So, sa ngayon, hindi pa malaki yon. So lalaki. Thank you very much. Thank you very much. No more na. Okay. Oh. Like question, sir. May girlfriend daw si Presidente, taga-DILG. Anong totoo ba yun, sir? I don't discuss the president's personal life. That's his life. Thank you, gentlemen, for coming. Thank you very much. At yan po ang press conference ni Interior Secretary Marojas tungkol sa iba't ibang issue sa PNP at sa DILG, partikular na ang tungkol kay Napoles. At ayon kay Secretary Rojas ay under constant assessment yung sinasagawa nilang pag-secure dito kay Napoles. Depende sa mga mangyayari pa sa hinaharap. Nabanggit din ni Secretary Marojas na may mga namomonitor silang mga grupo na po pwedeng mag-take advantage dito sa mga kasalukuyang issue, particular na dito kay Napoles, bagamat wala pa naman daw specific threat silang nakikita at patuloy yung kanilang isinasagawang pagmamanman.